natin. But before we ask somebody from the press, siguro first question ko, Janine, for you. Seeing everybody again, alam ko nakwento sa akin ni Janice kanina how the energy was every day, every taping day na meron kayo. How does it feel seeing everybody again and talking about and celebrating the success of Dirty Linen? Good afternoon po. Thank you for joining us. Sobrang surreal. Parang throwback dun sa StoryCon. Parang ang bilis nung pangyayari na ngayon, finale na ang inihahandog namin. And parang hanggang ngayon surreal pa rin na naging parte ako ng ganitong klaseng level ng cast. As in hanggang ngayon, todo yung pagpapasalamat ko sa Dreamscape na talagang napasali ako sa Dirty Linen. John, ano yung sabi mo sa akin kanina? Janice, nagkukwentuhan tayo. Hindi na mauulit to? Mahirap na ulitin ito. This is, as I said, everybody keeps saying the word powerhouse cast, basta marami yung cast. Pero ito, nararamdaman mo talaga na powerhouse siya. Nararamdaman mo sa pader. Di ba? Tumatagos. John, do you share the same energy? Well, gusto kong maulit-ulit. Ayan. And sana masundan pa ng marami. Hint ba yan na may part 2 to? Ano ba? Well, sana. At saka kasi, bukod sa... wala sana akong ma-offend kasi may nagsasabi kasi na parang binago raw niya yung parang standard ng mga teleserye. So parang feeling ko, mas maganda sana na parang kung naging game changer siya, masundan pa or malampasan pa. Parang ganun sa, tama. Para sa Z, ikaw ba? Napapanood mo to the past 5 months na hindi na kayo magkakasama? Nasusundan mo rin siya? Oo naman, nasusundan ko lagi. Ano nagiging reaction mo watching it in fruition? Well, siguro pinapanood ko siya bilang part ng show and bilang isang audience din na nahuhook dun sa story na ginawa ng Dirty Linen. And every time, actually ang inaabangan ko talaga dito yung abangan. Bakit naman yun? Hindi kasi alam ko naman ilang seconds lang yun. Di ba? Kahit sobrang bilis ng mukha ni Kuya John sa screen, parang ibang mukha, ibang emosyon naman. Yun ang galing. Ang galing nung, kahit alam na namin yung nangyari, kahit alam na namin yung mga ginawa namin sa storya. Right. Siyempre, excited pa rin ako kung paano i-edit. Kasi nung ginawa naman namin to, walang music, di ba? So parang, so kudos dun sa musical director. The music itself is sa editing. part of the cast Di ba? Alam mo, MJ, tinulungan nila kami gumaling gumaling yung mga artista dahil nadagdagan din lalo bukod sa mga performance na binigay. So wala kayong tinutugtog sa background pa wala. Appropriate siguro for the whole cast na sumagot yung tanong na yan. Kasi talagang lahat sila has something to share, di ba, MJ? Sige. We can have the award-winning Christian Bables. Christian, share! Yung pag-look for... Okay. Ayun, there he is. Ayun po. Sorry, what was the question again? No, tanong ko kay Sanjo kanina, napapanood niyo ba? Kasi 5 months na Iba yung feeling ng when you're in the set as you're watching it airs, di ba? Pero 5 months na, so parang nagiging audience ka na rin. Yes. From day 1 na inere kami, hanggang ngayon pinapanood ko talaga siya. Hindi dahil part ako nung show, kundi as an audience. Tama yung sabi ni Tatay John kanina. Siguro meron kaming 2 versions. Pinapanood mo siya as the character and pinapanood mo siya as an audience. Okay. Iba yung feeling. Iba. Tama sila. Sana someday makamount ulit ng ganito ka-powerful. Wow. Sir Joel? Yun na, Diyos ko. Sa pilot week, siya yung talagang, Kuya Joel, very excited ka talaga because of the cast members, one, and because of yung buong storya. Alam mo, yung strength ng storya. So, ganado kami lahat. And we feed each other. So, ang sabi nga nila, it's a very good ensemble. So, it's a cast ensemble. Na yun ang gusto kong mapanood. Kasi nagawa na namin na eksena, hindi pa na-edit, pero ang ganda ng feeling, ang sarap ng feeling namin na
we hit the mark, we hit the moment of the scene, pero iba pa rin na pinapanood mo siya. Correct. Tapos iba pa rin ito yung eksena namin kasi doon lang kami. Hindi namin nakikita yung eksena nila sa kabila, yung mga fiero. So pag dinugtong-dugtong mo yun, so nabubuo mo yung storya. So that becomes the magic of the story. Yun, alam, totoo yan. Kasi even Direk Andoy kanina shared, napanood ko yung eksena mo with Direk Andoy unit, ang husay mo. Direk Onat shared kanina na gano'n na, parang sinusustained nila yung ganda nung tahi. Kahit 2 unit sila, no? Correct. Sa pagbuo ng kwento. Angel, ikaw. The busiest actress in Philippine television. In Philippine From television. series to teleserye, name it. Thank you po. #blessed. Wow! Naman. May ganon. Hindi. Nung nagtitaping pa kami, hindi ko nga napapanood yung show eh. But after we've stopped taping, nung matapos na namin, I missed everyone so much that I started watching it. Because I wanted to see everybody again, kahit man lang dun sa TV screen ko. That's how much I fell in love with everybody here on stage with me. And I missed every character. Tapos yun, iba yung experience being an audience. Kasi nakikita mo how the script was actually mounted. Right. And how they edited the scenes and how, and kung yun, katulad nung sabi ni JT na hindi namin napapanood yung mga eksena nila, inis ako sa mga Avengers. Galit ako sa kanila. Ganon. I really root for the Fiero. Oh my God. Ganon. Mukhang in character lahat ng mga ito Talaga. ngayon. No? Bit pa. May umaapila. Christian, yes? The feeling is mutual. Ayun. Yun na. Miss Tessie, medyo in character na kayo kanina pagpasok pa lang, ha? Nakakatakot, ano? Masyadong malaki ang character ni Doña Shelo, kaya kailangan in character ka. Otherwise, mapapag-iwanan ka. Correct. Okay. Anyway, I don't know how to express it, no? Remember, I was watching it here, and then when I had to fly back to the Isle of Man, I kept watching. Ganun ako, sa kahit anong serye ko, hanggat maaari, pinapanood ko on air. Kasi ayoko mahuli. Kahit may mga commercials, naghugas ako ng pinggan or whatever, nagbabalat ako ng kuko ko or something para. Pero pinagtitsagaan ko kasi ayokong mahuli. Tsaka ang feeling ko talagang gusto kong kaagad, ma-jolt at the moment. I don't want, as a matter of fact, when I was in the Alban, sometimes huli ako dahil maraming activities sa cellphone. I hated that because I really wanted sa big screen. Natatakot ako pati kay Doña Shelo at times. Nung nakikita ko. Kasi, kudos to Dreamscape because it's the magic of technology. Right. Kasi tulad ng sinabi, hindi naman, akala namin stage play lang ito pag sino inaano na. It's raw acting. There's no music. We're just given directions and then we act it and there's only a take 1 or a take 2 and that's it. Pero pag finished product na gano'n, my God, di ba, the way they edit it, they compress it, the music, jolts you, the lighting is perfect and all. Tapos makita, ay, close up pala ako doon, terrible. Or what, no? So talagang everything is magnified. And it started with a good script. I must say the cast is perfect, you know. And everyone gave his or her best to this. To me, having been in the business for 40 years, I think this is just about the best teleserye I have ever joined in. And I hope the best is yet to come. Thank you. Nice. Alright, ganda. Galing, ano? Elise, ikaw naman. Ay, iba rin naman ang binigay ng Elise. Sorry, Oh, nagchichikahan kami ni Direk dito. Kasi kakatanong ko lang kay Direk, Direk, ikaw ba, ito yung best of the best na ginawa mo? In-interview ko din si I Direk. know. Let me ask you that. Yes. Actually, even until now kasi sa YouTube, pinapanood ko pa rin yung mga eksena. Kahit ma-miss out ko yung buong episode, I would watch clips of the scenes kasi grabe talaga kagaling lahat ng actors that's part of the show. So I even want to experience it and watch it again and again. Right. Parang ang dami ko ding mapupulot na aral dito. Ang dami kong mapupulot na everything from as an actor and as a viewer. Ang dami.
At saka dito yata, na Elise, nag-start yung role na talagang you've been getting a lot of, sa pagiging actress mo. Dito yung nag-jump start ba yun? Nagsimula. Nagsimula. And then, you're part of another powerful teleserye, which is Pira-Pira. So, Yes, I'd say po, doon nakita ng management yung husay mo dito pala na eh. nabuksan ang Pinto. many more doors Correct. of opportunities. Correct. Before I go to JC, Direk Andoy, gabi-gabi pinag-uusapan to sa Twitter. In True. fact, last night, pinag-usapan yung scene nyo, John and Angel. By the pool, right? Yung parang lines doon. Direk, napipressure ka ba na every night yung reaction ng mga tao na parang, ang ganda, ganito, ganyan, parang masterclass, ganyan, ganyan yung mga comments nila, na parang ikaw ba na-overwhelm ka? Hindi. Ay, wow! Ganun ang sagot. Plada. No, hindi. Confidently because... Confidently beautiful. No, because when we did it, ano naman eh, nandun na yung mga artista. Their talent is really overwhelming us already while we're doing the scenes. So, I expected it to be like that. Ngayon, lalo na ngayon na patapos na, we know for a fact na ito na yung highlights eh. Wala nang bibitaw sa bawat eksena na ipapalabas magmula last week pa, parang gano'n, hanggang matapos eh. So, I was really expecting na hindi ko ina-expect kasi yung una nung ni-launch pa lang to. I wasn't expecting na ganun tinde yung dating, yung pagtanggap ng audience. In fact, kabado tayo direct sa magiging acceptance. Oo, kasi diba, sa hindi Dreamscape. namin alam kung parang ano ba to, okay ba to sa kanila o hindi. Tapos ngayon, na patapos na, hindi ako nagugulat. Ina-expect ko and I expect more from the audience. Right. Because we really work hard for this series to be like this. Right. Na talagang, sabi nga nila, game changer. And yun. No, Direk Onat? Correct. We'll get to him later. But we have to hear from another great actor, MJ. JC! Hindi pa siya na-expect na great actor siya. Ang husay mo. Salamat Ang husay mo. Gusto ko nung second week nung pumasok ka. Iba pala naman ang bibigay ng JC Santos. Go ahead, Jace. Of course, late na ako nakapasok doon sa cast eh. I mean, after the second week, doon pala lumabas yung that's character right. ko. I remember being on set, of course, we didn't expect na ganito yung magiging reaction ng audience. The script itself is a character, di ba? Parang kakaiba to ah. So, hindi namin ina-expect kung anong mangyayari. We were just passionately telling the story in Batangas, telling each other, anong mangyayari? Kasi even nung time na sinushoot namin to, we were kept in the dark kasi lumalabas lang yung mga script. Kunyari, week 1 to 4. Tapos, 4 to 7, 7 to... Tapos, ano na mangyayari? Tapos nagtatanungan kami, ganito ba yung mangyayari sa character mo? Ay, ganito yung mangyayari sa... Anong gagawin ko? So, nung time na... So, ang ayos ng communication and we're so excited to tell the story. I think nag-translate na yun sa audience kaagad. Right. At, so, ngayon, ang sarap ng feeling na makikita ka na nila at nakikita... Ayun yung pinakamasarap minsan sa actor. Yun, pag nakita ka nila somewhere, tapos naalala nila yung role. No, si Honore, Inspector, ano na mangyayari? Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Matatapos na ba? Ganun. So, I'm grateful na I'm part of this kakaibang character script na sana marami pang ganito at sana laging ganito. Right. MJ, ang daming unexpected na people would come up to you and say na talagang ang ganda-ganda ng Dirty Linen. One of the best. In fact, I have to quote the Alex Brosas. Ganda ng review niya. Dineclare niya na itong the best show of 2023. Wow! Thank MJ, you, Alex Brosas of The Inquirer. Where is Here. he? Oh, there he. Andiyan ba siya? Yes. Oh, he made it. Okay. Thank you, Alex. Alam mo na, ha? Okay. We go now to Seth. Seth, kanina tinanong kita, no, na parang being the young stars in the set, ano yung pakiramdam? Na parang na-overwhelm? Nilalamon ka ba ng kaba? Magiging honest po ako, sobrang mixed emotion, kaba, hiya, ano pa ba, takot, bago ko pumunta ng set. Kasi alam mo yung bago ko pumasok, halimbawa sasabihin ng nanay ko,
Hoy anak, makaka-eksena mo dyan sila sila. Yung mga ganon, opo, yung nanay ko. So ako naman, pero pagdating ko sa set, sabi ko po kanina, nakikita ko sila na parang handa silang lahat na saluhin ako. So, yun din ang natutunan ko, yung teamwork. Imbis na matakot, opo. security yung naramdaman mo. Yeah. Prangkahan na rin. Sino yung takot na takot Ayan. kang actor? Seth? Kanino ka takot na Prangkahan takot? na, tapos kung sino ka nahihiya, kung sino ka parang kinikilig, ganon. Tatlo yan ha. Takot, kilig, hiya. Siguro po sa lahat po natakot po. Sus, kanino yung takot na takot? Pe- Kanino talaga? Pero yung takot, magiging totoo po ako. Oo, Kay yun Tito Jan po siguro. Diyos ko. Tanda mo yung Tito, kasi eksena namin sa swimming pool, yung eksena na sabi ko talaga sa isip-isip ko, kung anong ipapakita ko dito kay Tito Jan, yun na yung maaalala niya sa akin buong buhay ko. Makes sense. Totoo naman. So, first impression niya sa akin yun sa trabaho ko So sabi ko, sana maibigay ko ng maayos. Oh, ang galing. Ang galing-galing mo kaya. Sobra. Hindi, actually, napapaiyak ako sa mga eksena nila as in. Sobra, lalo na nung natamaan ka ng bala. At saka yung paano mo pinaglalaban yung character mo as Nico, sobrang dalang-dala ako kahit supposedly maka-fiero, team fiero ako, pero pag uma-acting ka na dun sa part mo na pinaglalaban mo, actually, kalaban mo yung dalawa Pag pinagsasabihan mo itong matatanda sa'yo, bakit ba tuwing babanat sila, babanat din kayo? Feel. Galing. Galing. Coming from V. John Arcilia. O, sino pa? Hiya. Ano yun? Hiya. Takot, Oh. hiya. Hiya, kilig. Kilig. Sa hiya, kasi kayo na ka nahihiya, and why? Yung hiya po, general po siguro, dahil mahihain akong tao. Oy, totoo naman. Hindi, syempre sa una. Syempre, titimplahin ko muna kung paano kung baka mamaya mainis. Alam mo yung ganon? Yung parang marunong. Oo, kasi Joel Torre, nakakatakot din yan, ha? Di ba? Isa rin yan. Halimawan ito. Ay, hindi, nahiya ako kay Direk Andoy. Ay, wow. More than Direk Onat, ha? Kaya hindi ka talaga nahihiya, ha? Hindi, yun naman. Sa lahat naman po yun. Okay. Yung kilig. Lalayo pa ba? Yung kilig. Malapit na nga akong bumoto sa'yo Nico. Sabi mo, gusto mo maging honest, ha? Isang few words lang kay kilig going to the set. Kay Kiara. Kay Kiara. Ba't kasi may... Okay. Hindi natin, May huwag natin sinabi ba palaguyan. akong kilig? May sinabi ba ako? Parang wala naman. Meron. Matanda na ba ako? Parang hindi ko matandaan, Seth. Urot. Wala. Play VTR. Hindi record pala. Thank you, Seth. Maraming salamat. Francine, ikaw naman, kung si Seth, yung nanay niya, parang dagdag ka ba? Ikaw ba? Anong nararamdaman mo going to the set every day? Ano po, parang ako po yung mas nang pe-pressure sa sarili ko. Okay. Ako po yung parating, dapat galingan mo ngayon, dapat ganito gawin mo, dapat ganito ipakita mo. Like, ako lang po nang gagano sa sarili ko. Kasi yun nga po, pagdating naman namin sa set, hindi naman po kami yung talagang, syempre, expected naman po talaga na ibigay mo yung 100% mo, yung best mo. Pero wala sa amin yung talagang ipe-pressure ka. Like, ikaw na yun, natural na yun sa'yo na kailangan kong gawin yung best ko kasi lahat binibigay lahat nila, yung best nila. So, ang pangit lang kung parang ikaw yung putyo-putyong acting lang din. And nakakakaba po kasi talaga na syempre po, ka-eksena mo si General, True. tapos si Miss J, sila Miss Tessie. So, parang kailangan mo rin talagang ipakita na kaya ko po. Day one kasi niya. Si Tomas, Janine, Sanjo, Yes. and Kuya Janice, and ano agad I just want to say that also, they're very lucky to have worked with these actors. Sobra po. Sobrang, Ang ako po, galing. sobrang blessed ko na napasama po ako dito sa show na Dirty Linen. Kasi yun nga po, gaya po ng sabi ko kanina, hindi lang din siya naging door para sa mga magagandang opportunities, pero naging door din siya, para siyang naging, ano ba tong word na to? It helped me na makita rin kung hanggang saan yung kaya ko. Right. Kung ano yung kaya kong ibigay, kung ano yung
kaya kong i-offer at ipakita sa lahat kung ano yung kaya kong i-prove. Okay. Ganda na rin magsalita Oo. talaga. Yung hikaw mo ba, pamana ng lola mo? Hindi Kinuha naman ko pala lang sila po dun sa, correct. sa kwarto ni Doña Cielo. Sa lola ko po kinuha to. mo yata. yun Pinahiram doon. naman po niya. Thank you, Francine. Cyril, ikaw naman, grabe Si Madam. ka. Hi, Madam. Ayan si Madam. Love yan. na love ka ng mga netizens. Ana Good Madalasta afternoon po. is back. Say, trending kayo ni Raven kagabi. Go ahead, kwento. Good afternoon po. Sa akin po, ang experience ko po going to the set, bukod sa pagpaplano kung paano ko po i-distribute ang Dirty Linen Pantry namin, siguro ang preparation ko po is ma-make sure ko po sa sarili ko na yung character po na pinoportray ko is yung character na dapat maintindihan nila. Hindi yung kung ano lang yung nasa script, kung ano lang yung nasa sequence, kung ano lang yung nasa scene. Kailangan yung mismong pinagdadaanan niya, makita nila kahit mabababaw yung linya. Siguro yun po yung pinaghahandaan ko, yung pag-execute ko po nung character. Hindi lang nung linya, hindi lang nung mata-matahan na tatak po nilang lahat. Right. Pero yung mismong depth po nung character. But you know that you're a meme now. Yung pag alam mo ng stroke ni Doña Cielo, meme ka na now. Tawang-tawa rin po ako sa sarili ko nun. You know that you've arrived pag meme ka na. Yun po yung purpose ko, parang gano'n. Since pilot episode pa. Congrats, Cyril. Raven, ikaw naman. Ito napakaswerte sa lahat ng I baguhan. know. Raven Rigor. Go ahead, Nak. Ako po, super, hanggang ngayon po. Parang almost every day. Grabe yung pagka-grateful ko sa show po na to. Na parang I remember nung hindi ko po in-expect yung Dirty Linen na magiging part siya ng buhay ko in general. Kasi I remember na parang naka-receive ako ng call, tas sabi, parang okay ka ba sa dito sa serye na to, kapatid mo si Cyril. Tapos parang ako, I thought na parang mabilis lang ako, like konting taping days. Tapos sobrang gulat ko po nung nag-story ko na nung sinasabi na po yung story, sabi ko, parang paano, ganun. Tapos parang sobrang gulat po ako na nasa gantong klaseng casting po na napasama ako. Na parang pinaka-grateful po siguro ako. Parang I will forever take pride, not because kasama ako sa show na to or party ako sa show na to, but because nagkaroon ako ng chance at least once in my life na makasama yung casting na to. Every single one, I would say na every single one po talaga. As in, ma-recall ko isa-isa na lahat sila nag-advise sa akin and umalalay and tumulong. Especially sila. Lahat po talaga. And si Sai, yung Pavia fam, si Tito Epi na roommate ko, tapos si Cyril na kapatid ko, tapos si Miss A, yung naalala ko yung yung hatid kami ni Miss A kami dalawa ni Sai, hatid po niya kami sa sobrang bait ni Miss A. Hatid po niya kami sa Manila mismo. Sasabay Ginawa niya niyo siyang driver. Hindi. Chares. Hindi. Ayun, sinasabay niya po kami. Tapos parang, kung wala pa pong van, sasabay niya po kami. Para walang kumausap sa kanya habang nagda-drive siya. Opo, yun din po. Hindi, pero super grateful po ako. And lahat sila, inalalayan po talaga ako. Yun po yung something na parang whatever happens, grateful po ako. Sunod-sunod na rin naman MJ ang projects itong batang. Yun ang hashtag blessed Salamat. din talaga naman. Naku, next na MJ. Alam mo, natakot ako kasi 4 years siyang hindi gumawa ng teleserye. And I've known him as art director in The Buzz, For before. 10 years, 15 years. Yes. Diba? Tapos natakot ako kasi sobrang takot niya sa lockdown, sa pandemic. Kala ko hindi nagagawa. Tapos nung gumawa, itong ibinibigay niya Pasabog, sa atin. no? Onat Diaz. Direct! Pa-share ng mic na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Actually ngayon sobra akong washed in nostalgia looking at the cast members. Kasi nakita ko silang lahat start to build their characters from scratch. Nakita ko yung unti-unti nilang pag-tiptoe, trying to find their way kung paano ba nila aatakihin yung mga characters nila hanggang sa nagkaroon sila unti-unti ng confidence, lalong-lalo na mapanood nila yung pilot namin.
At na-realize nila, ito pala yung ginagawa naming lahat. And then from that growth, until finally they've embraced their characters and made it their own. Na umabot kami sa puntong naka-autopilot na silang lahat. Kasi sobrang kuhang-kuha nila yung mga characters nila. And I'm looking at each one of them and I'm so proud of them kasi yung promise that I saw in each one of them when we started working on this, when the project was actually first offered to me at binato yung mga pangalan ng lahat, meron akong nabuo agad na nai-imagine ko kung ano yung mangyayari sa show. At ngayon, looking at each one of them and knowing what kind of show we've created, sobra akong filled with so much pride. Kasi sinurpass ng bawat cast members ang lahat ng na-imagine kong pwedeng ibigay nila sa show na ito. Wow! Good job, everybody.